Okay, 4 out of 10. Here we go for game number 2 here. For our first match, malapit tayo sa ating halfway point. Again, one team will come out on top here. For sure, with a point. And hindi sila ang number 8. So yun yung ano eh. So yung mga 8 players natin, yung sabi kanina, sino ang top 8? Ngayong week. Ngayong week pa lang. Pero for the 2 pick, for the side of Team Falcons, it would really add up this unpredictability na meron. Not unless masyadong mataas yung game sense ng AP Bren that they know kung saan manggagaling yung Luyi. Kasi most of the times, yun yung mga nagiging sagot ng teams against sa Luyi eh. Alamin mo kung saan pupunta. Again, Team Falcons getting the faster clear in the middle lane. Nakarotate kagad yung Kalea with the Luyi. Pero bottom lane, Ferds. Yung napapahirapan dito yung Lapu-Lapu versus CC. Pero nag-level 2 pa rin naman maaga yung Lapu-Lapu. They're just holding the wave here under Lord James Tower. Yeah, medyo guys kailangan focus down si Ferds dito. Just so that you can slow down yung roll ng Lapu-Lapu level 4. Napaka-deadly kasi niyan, especially pag dyan nag-spawn yung turtle. Tsaka isa pa sa magiging winning condition ng AP Bren is if makakite nila ng maayos si Ferds. Doon sa backline of you. Okay, nagamit yung... dapat na pa sa... Hindi mama yung Shadow. Nakaharang din naman si Ogwin. So wala pa namang casualty na mangyayari on any lane unless may maganap dito sa mid ulit. Nagtititigan na naman yung 4 na tao dun. And even yung 2 gold lane, nagtititigan lang din. Alam nila na wala mangyayari pero nandiyan yung face break. Okay. Wow. Forcing a flicker, medyo malaki yun. Yeah, napasobra actually yung dash ni Ogwin. And umabot siya sa ilalim ng tore ng AP Bren. Kyle TZ. Exomado, hinahabol dito si Kyle TZ. Wala na yung electrifying beats. Makakatakbo ba? Shadow kill ni James Banks. Andun yung pangalawang Shadow and mamamatay si Kyle TZ. Overextension all across the place for Team Falcons. Medyo kinalawan pa nga ni James Banks doon. Bumalik pa palayo ng Shadow, tapos bumalik ng isang Shuriken. Pero again, that's the advantage of the Hayabusa against the Joy. Yun din yung downside niya kasi they have to fight face to face. Diba? Wala silang laban sa range. Malaki yung question doon. Na-disjoint yung Shadow kill for some reason. Oh, teka lang. Dito sa may baba, ayun, natali si Ferds at si Ogwin dito. Bravest Fighter, ginamit na ni Ferds pero nandoon pa yung paangat ni Aqua X Nova, finding few on the left side. Wala pa naman damage, however, but AP Bren, they are gonna be starting to hit. Aabot pa rin si Kyle TZ. Nandoon yung electrifying beats, pero hindi pa niya ikakasa. Magkakaroon muna ng konting chacha rito between Falcons and AP Bren. Reset para sa pag-go. 5v5 yan. They're getting into position. Kyle TZ humaharap. Nakaharap na nga yung Joy, pero nandoon yung stun and James pa rin. Makakuha ng pagkong hinahabol pa niya rito si Kyle TZ, pero sa may bandang kaliwa, Zaman Force, ginamit na rito ni Shizu. And lumalaban sila dito sa harap ni Ogwin. Tutumba yung Kalea, James Banks. Namatay ni Ferds. Yung Hayabusa rito ng AP Bren, pero nandoon yung stun kumonekta mula rito sa batang, and si Ferds ay tutumba na. Lord Jim securing that kill, and AP Bren winning that skirmish. Very hard punish coming in from AP Bren this time around. Kita mo yung effort din ni Ferds to try to go for a kill right after the turtle, pero siya pa rin yung nabigyan. Gusto ko yung tinanggap na ni James Banks yung kapalaran niya. Tsaka it is all because of the early pokes na ginawa ng AP Bren doon sa XP lane. Nahirapan si Ferds na sumama agad-agad doon sa turtle fight. But look at Ferds jumping just to clear those minion waves. But Lord Jem and Aqua, still they are gonna be bullying itong si Ferds kasi ang daming nagagawa. Ang laking factor nun para sa Team Falcons. The moment na hindi makasama agad yung Lapu-Lapu, it is freedom doon sa mga backliners and even for James Banks. Kasi kanina nakita nga natin, nung dumating na si Ferds, siya pa yung pumatay kay James Banks. Actually, kahit nandun sila Lapu-Lapu, basta gamit na yung Bravest Fighter. Yes. That was a very good opening. And I think, so far, they're just not finding it. Yeah. So AP Brendo, lamang sila ng konting gold dito. 1,000 gold. Primarily because nakaharap din ng kill si Shizu sa laban na yun. Pero di naman super behind si Kyle TZ in terms of farm and XP versus James Banks. Which is gonna be very big kasi may window din naman na hinihintay dito yung Team Falcons. Now for AP Bren, mahalaga ngayon yung next choice ni James Banks if it's gonna be a Sky Piercer or a Malefic Roar at the moment. Kasi kung magsa-Sky Piercer siya, malamang sa malamang papalag sila ng papalag. Hanap sila ng hanap ng kill. They might even lose the objective out of it. Yeah, lamang pa pala ng gold actually si Kyle TZ. So Team Falcons, very not very sad about what happened in the turtle fight. Pero Ogwin, of course, yung flicker dito. Medyo malungkot. Nahuli sila dito. Napakagandang pasok mula sa AP Bren. 2 immediate kills against Team Falcons. Words, makakalabas pa naman siya. And
hindi natutuloy yung AP Brent. Tamang trade lang for Super Marco pero aabutan ata siya ni Xnova. Minarkahan na. Pero nakatakbo pa rin naman si Super Marco. Okay, minarkahan niya tapos binura niya rin agad. Oo, sabi niya, hindi pwede. Okay, tinakot lang niya. Not today. And there you go, nakuha ng side ng AP Brent yung objective. Again, because of the premature skirmish na nangyari bago magkaroon ng objective. And we have to commend Lord JM with that wonderful curtain call. Kasama yung combo niya with Xnova, but here comes the diversion. May backup po. Grabe yung TP na yun, harap-harapan. And harap-harapan nilang papatumbahin. Si Xnova, Kyle TZ getting that kill. Very quick punish mula sa Team Falcons. Medyo malalim kasi yung pwesto ni Xnova. Ayan na, 2,000 career assist para Sky Aqua. As of 5 minutes and 24 seconds ng game number 2 ng week 3, day 3 ng FPL Philippines Season 16. Currently rank 11, so madami na din naman. Pero that's a very big achievement. Yeah, Birds, defending bottom lane. Nakaroon ng konting farming space for both sides. Maybe next turtle yung hinihintay ng dalawang teams natin. But for AP Bren, again, masayang-masaya sila sa nangyaring clash na yun. Even then, Team Falcons, especially Kyle TZ, still holding his ground when it comes to the gold. And look at this, Genius 1. Wait, teka lang. Xnova, Lord JM, hinabol dito ng Team Falcons and mahuhuli nila yung CC, Kyle TZ with the electrifying beat. Ito yung madaya sa lineup ng Team Falcons, global gank. Yung pwede nilang gawin kaso naiwan sa kusina si Shizu sa may top lane. As much as kita mo naman sa mapa when it is charging up, parang wala din masyado magagawa right after. And because of the lead na meron si Kyle TZ, even built Genius 1, yun yung unang-una dahil kapag, alam naman natin Genius 1 na nagre-reduce ng magic defense and if wala kang magic defense at all pa, di ba, magiging negative yun. So kahit pa paano, doon ang gagaling yung damage ng side ng Team Falcons. But for James Punks, yung idea niya is not a Sky Piercer second item, but I guess a Sea Halberd para matanggal agad yung regen na magagaling doon sa Search of Light and even yung Spellbomb na manggagaling dito kay Kyle TZ. But yun din isa pang kailangan puhunan ng AP Bren. Hindi lang si James Punks yung dapat na panggagalingan ng damage. Even si Shizu kailangan na mag-step up at now. With the flicker, mauhuli dito si Lord JM. Makakatungo may CC, that's Sonata! Mula kay Super Marco, tatama rito. And AP Bren, tumatakbo sila Xnova. Shizu! Yung Brave Spider mula kay Percy, naarang niya yung roam. Pero Shizu with the Zaman Force sa unahan. And tuto mo pa si Super Marco, hindi. Shadow Kill hindi sapat. Kamuntingan lang si Pew pati si Birds. Pero nasa harap sila ng pagong. Nakakuha sila ng kalamangan pero dito mo makita kung gano'ng ka-deadly ang AP Brand line na pag nagsama-sama na talaga sila. Aabot ata sila. May red Kyle TZ! dito pero sino makakuha? It's Shizu getting that turtle for AP Brent. Kakasaya pa lang natin kanina na hindi enough na Hayabusa lang yung sasama at susubok pumatay for the side of AP Bren. And nung sumama si Shizu, mas naging maganda yung turnaround para sa kanila. Nakuha na yung objective, napanalo na yung teamfight, and at the same time, makakapag-transition pa sila to get, to convert yung objective pati sa isang turret doon sa bottom lane. At ang ganda nung yung protection na ginagawa ni Aqua ni even ni Xnova. Alam nila na kay Shizu na ngayon yung init ng mata ng Team Falcon. So siya na yung inaalagaan. Sa lahat ng palitan dito, si Shizu naman yung lumalamang kasi medyo naiiwan sa kusina. Yep, Lord JM sa may top lane, may panibagong diversion na naman nalalabas mula sa Team Falcons. Gusto nila mahuli yung CC ni Lord JM. Kaso yung Vengeance, may Death Sonata. Naging numero dito si Lord JM. Pero Xnova, naghaharap ng potential. Set with the flicker, nandoon yung Fist Crack. Super Marco tutumba sa Shadow Kill mula kay James Punks. Sa likod si Aqua, hindi pa siya tapos. Gusto pa niya makahuli. Alam niya walang damage, pero may paangat mula dito kay Ogwen. Nandoon yung duality procs mula kay Few. And magdi-disengage na ang AP Brent. Ganda na protection na yun mula kay Ogwen. If hindi niya na crowd control si Aqua at that moment, maaaring si Pew pa namatay doon sa process. And even James Punks, good targeting. Nahanap niya yung tumatakbong Super Marco. Although nag-miss yung crowd control mula kay Xnova, Super Marco was able to dash through it at makaalis doon sa engagement. Unfortunately for him, nakita siya ng the man with a million moves. And now, yung AP Bren ay nandun na sa punto na kahit sino sa kanila, kahit even just 3 of them can pick off a member from Team Falcons. And yung first death ni Super Marco sa series na to, nabigay na finally. And so far, it would seem that AP Brent are looking like gusto nila mag-punish na lang. They're trying to keep Shizu fed. At the same time, just go punish kung ano yung mga ginagawa ng Falcons. Malefic Roar yung next item, yung second item ni James Punks. Hindi na siya nag-Sea Halberd. Mas gusto rin niya yung effect
na ginagawa ni Kyle TZ na kung magre-reduce ka ng magic defense, ako magre-reduce naman ng armor. And this James time, Banks. James Banks goes in. Shadow kill mula dito kay James Banks. Kulang. Even though ginamit yung retry, hindi namatay si Few. So there will be a response mula sa Team Falcons. Nakarinig nila yon. Walang retribution si James Banks. Yung Hayabusa hindi pwede mag-lord. Kaya nakaredy yung diversion. Pero Team Falcons, disiplina ng konti. Pwede sila maghintay. Gana sana yung napitas nila sa Few doon. Pero of course, there will be a chance para makabalik agad-agad si Few dito. Pwede nga siya diversion pabalik pero hindi na kailangan. Naglakad na lang sila and they're gonna have to reset for this Lord again. Ito yung inaabangan natin if they would go straight on dun sa laban or if they will go for a diversion na hindi na alam ng side ng AB Bren kung saan manggagaling. Hindi nila hinahawakan yung may death bush dun sa taas kaya pwedeng dun pumunta ang Team Falcons. Yung Lord naman ang hawak nila in their case. But Kyle TZ and Ogwin, kaya, ang ganda rin ng pwesto nila eh. Kasi whoever clears that minion wave on the middle lane, pwede nila i-burst down. Yeah, nakakagat yung diversion of Few. Naghihintay sila ng potential pick-off in siguro sa likod ng AP Bren. Kaso ayun, naka-cover Okay. si Shizu. Kanina pa niya binabatuhan ng Synchrofusion yung mga bush just in case may nakatago dito from the side of Team Falcons. Becoming really safe right now. Siyempre, Lalim ni malayo pa Ogwen. naman ang setup dito. Si Ogwen getting information. Nag-aantay silang timer dun sa purple pero hindi pala doon mapupunta ang laban. Nasa harapan ng AP Bren ngayon. They will likely just go for the trade here for Team Falcons. Pero nakakatakot kasi baka pag nag-start ng purple dito, baka biglang mag-burst yung AP Bren. So hindi nila pwede i-risk. Even though may diversion na rin, harap-harapan yung diversion first though. 60% HP, hindi sila tumuloy. Ogwen! Nakakita ng frontline leader from AP Bren. It's Lord J. Pero nandoon yung Vengeance X-Nova with the save! Pero nandoon yung electrifying beats mula kay Kanzi Shizu with the Zaman Force. Lalaban siya sa may unahan. Pero tumapa na yung patang. James Banks though on the front line taking down Kyle TZ. Actually, si Shizu yung nakakuha ng kill. Tatama yung stun mula kay First Pero Pier 5 mula kay Aqua. Hindi pa tapos si laban. Team Falcon, sila pa yung maabante. Mamaw yung 821st doon. He was able to capitalize and now Yes. it's gonna be a Falcons advantage sa game na to. Actually, maganda na nga yung disengage na gagawin sana ng AP Bren nung time na naligtas na lang ni X-Nova yung nahuli ni Ogwen. But then again, Ferds came in doon sa backline. Siya yung mga pumatay doon sa mga makakatakas sana from the side of AP Bren. And even si Kyle TC missing that dash on that Harith. Maganda sana yun for Shizu. Kaso nga lang, nung pagtingin nila sa likod, wala na yung ibang members nila. Yung shadow kill kasi isang pindot lang yun mula kay James Banks. Medyo hirap din si Kyle TZ dito kapag naiwan siya ang daming damage mula sa AP Bren na pwede siyang mapatay. Again, that's what in-intro natin kanina. Sobrang damage-centric talaga din. Actually, parehong kupunan naman. Damage-centric talaga. So, pag naiwan kang mag-isa, you are gonna catch everything. Sobrang yaman ni Kyle TZ. Second item mayaman yung talaga. Holy Crystal. Diba? Inuna niya pa yun kesa sa Magic. ibang mga bagay, ibang items na pwedeng bilhin. But now, Lord Dance Wise, lumalamang dito yung side ng AP Bren dahil sila yung may kakayahan na humawak with that CC. And yung pagpasok ni James Banks is madali lang, isang shadow in lang. Yeah. Kumpara naman kay Kyle TZ na kailangan niyang dumash sa isang hero or even sa kanyang first skill. And nakita pa nga nila si Kyle TZ sa baba, so they might burst the Lord down. Yeah, lamang talaga sila sa pwesto pero ang secret technique kasi ng Team Falcons, meron silang diversion na pwedeng lumabas anytime. Naka-ready na si Long bush. Few. Pwede matake sa likod. Si They First, don't wanna do it. nakasilip si First. Nakita nila yung HP ng Lord. So AP Bren, they can actually either rush this or force a Eto team na. fight. Pero nandun na yung TP. Sa likuran hindi. Wala! First doon, nakuha na James Banks. Si Lord tumumba pa. Yung lapu-lapu in disengage mula dito kay Lord James. Shizu hinahakot si Kyle TZ. Pero mabubuhay pa naman siya at makakalabas pa. But AP Bren with a quick burst. Habol, chase! Galit talaga siya. And si Ogwen tutumba Duality! mula sa Sky Piercer ni Aqua. Ang hapdina ni Aqua dito ay ngayon sila na ang maghahabol. Don't forget, my Lord din naglalakad sa baba. Ganda sana nung idea ng diversion na yon pero dahil hindi nila tinuloy, maximize ng AP Bren yung Maybe 5. minimal window na meron sila and now 5 versus 3 members. Yo! Shizu with the Zaman Force deletes the Luyi and Team Falcons. They need to defend one cannon in the mid lane daw pero umabot si James sa may matalagran. Tumumba na si Super Marco pero wala na yung cannon sa mid. Kaso yung Lord nasa ibaba. Pwede pa silang tumulong. First lumabas na dito si Lord James Banks and Lord JM as well. And si Kazi naka-double kill pero Shizu fighting first off and yung Lord nasa pa sila ng Team Falcons as we go